Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Magandang umaga po sa inyong lahat. Batihin nyo naman po yung mga nasa kanan, kaliwa ninyo na magandang umaga. Ayan. At pakisabi po sa kanila na mabuti ang Diyos sa iyong buhay. Sige ho, tapikin nyo sila. Sabihin nyo, mabuti ang Diyos sa iyong buhay. Ayan, ayan. Ngayon po, sa sarili nyo naman, sabihin natin, mabuti ang Diyos sa aking buhay. Hallelujah! Ayan. Alam ko po, alam nyo na po ito. But sometimes, we kinda got lost in a way na nasasway tayo minsan, masyado tayo nadidistract ng mundo at nakakalimutan natin minsan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. But I know that you know that. And today, papaalalahanan lang po natin kayo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng inyong mga kasama sa bahay. Kung gaano din kabuti ang Diyos, definitely sa iyong buhay. Ayan. Sige po, I want to share with you a verse from Psalms. Ayan. So from Psalm 145 verse 9, sabi niya, the Lord is good to all. Ayan. He has compassion on all He has made. Ayun, ulitin ko po, the Lord is good to all. Hindi po niya sinabi is good to several. Hindi rin niya po sinabi na He is good to those who are good to Him. Hindi rin po niya sinabi na the Lord is good to those who are good to other people. Hindi po. Kung titingnan niyo po, walang condition ang pagiging mabuti ng Diyos para sa atin. So, dito natin makikita yung katangian ng Diyos na meron tayo po, no? Hindi po siya nagtatangi. He doesn't look on what you've done, who you are. Basta, His character is absolute. His character is constant. He is good to everybody. And sabi niya, He has compassion on all He has made. Sa lahat po ng kanyang mga nilikha. Sino ka man, nasaan ka man, whatever decisions that you have in your life right now, mabuti po ang Diyos sa iyong buhay. Palakpakan niyo naman pong muli ang Diyos na buhay na meron tayo. Ayan. And I know you are very, very, ang tawag dito, familiar with the phrase, God is good. All the time. And all the time. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Diyos at sabayin niyo po kami. Mag-praise and worship sa ating Diyos ngayon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. He's been so good to everybody. He's been so good to me. So good to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is my story. I'll testify the blessings on blessings you poured on my life. When I shall remember it, how good you've been. Hey. Fear turns to worship, tears turn to praise. Heart praise your blessings broken by grace. When I shall remember it, how good you've been. Hey. Yeah, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. Hallelujah! Makabuti po ng Diyos sa atin. The enemy's weapon fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I shall remember it, how you carry my cross. Love me like I was, but you didn't leave me that way. Was dead, now I live. Yeah, that's what you did. Come on. Yeah, you've been so good to me. Sing it one more time. Yeah, you've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs. I look back on my life and all that I see. Yeah, you've been so good to me. Hallelujah. Makabuti po ng Diyos sa ating mga buhay, hindi po ba?
lahat ng nararamdaman at nararanasan na mabuti ang Diyos sa kanyang buhay, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! God is good! All the time. And all the time! God is good. Hallelujah! Come on! Hey! When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is so good to me. You so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I looked out to my life and know that from morning to night, the lows and the highs, I looked out to my life and know that I see, yeah, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. Hey, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. Hallelujah! Thank you, Jesus. You're so good. Hallelujah. Come on, church, give it a shout of praise. Praise Him for everything that He's done. Hallelujah. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I met you. All my failures I tried to hide. Every failure I tried to hide. It was my turn till I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious light. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old me knew Jesus when I met you. When you called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Hallelujah. I needed rescue, my sin was heavy, the chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. When
was broken, you are my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, 'cause when you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Indeed, what a glorious day, oh God, because of the victory of our Lord Jesus Christ. Oh, today we celebrate the goodness of our Lord to all. Hallelujah. Come on, church. Come on, church. Speak your praises to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us celebrate the goodness, the faithfulness of our Lord. For you deserve it, oh God. Hallelujah. We trust in you, oh God. Sa inyo lamang po, Panginoon, kami magtitiwala ng buong puso namin. Hallelujah. Because you never fail, oh God. You never fail. Oh, we praise your name. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you for everything that you have done for us, oh God. Hallelujah. Oh, let's feel the presence of the Lord. Thank you, Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my footman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. What He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Submission, all is at rest. I know the author of tomorrow, so that must stand. And this is my story, yeah. This is my song. Praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never
trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God, My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Oh, I sought the Lord, He will never fail. and He answered. Come on, church, let us sing. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. One more time. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God. He will never He will never Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, dakilang Diyos. Itinataas namin ang iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw lang ang aming pupurihin. Ikaw lang, Panginoon, ang aming aawitan ng mga pagsamba at papuri. Sapagkat Ikaw ay Diyos na dakila. Ikaw ay Diyos na mabuti sa aming lahat, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, hayaan po ninyo na Ikaw ay aming itaas, aming sambahin sa aming mga buhay. Sapagkat noon pa man, Panginoon, Ikaw ay mabuti na hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon, Ikaw ay mananatiling mabuti. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagpapatatag sa amin. Sa iyong mga salita, O Diyos, na patuloy na gumagabay at nagtuturo at nagbibigay ng protection sa amin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay.
Kaya nga po, Panginoon, Ikaw lang ang aming itataas. At Ikaw lang ang aming sasambahin. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. At napakadakila mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Hindi mawawala ang iyong salita. Ang iyong pag-iingat at protection sa amin, Panginoon, ay mananatili. Sapagkat makapangyarihan ka kung ano ang iyong sinabi, Panginoon. Ito po ay totoo, Panginoon. Hindi po ito maglalaho. Salamat sa iyong mga pangako, Panginoon, na patuloy po naming nararanasan. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay buhay. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay dakila, kaya karapat dapat kang purihin at sambahin, Panginoon, ang iyong mga anak. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming matutunghayan sa umagang ito. Sapagkat ito, Diyos, ay patuloy na makapagbibigay ng kalakasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo lang ang papuri, ang pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus, naming Diyos. Amen and amen. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Oh, we trust you, God. You will never fail. I trust in God. Hallelujah. Praise your name. Okay. Our Lord never fails us. Yan. Our Lord is the source of our joy. The source of our strength. The source of our peace. The source of everything in our life. Because we have Jesus, we are more than complete. Ayan. We are not complete. We are more than complete. Sa umagang ito, buong galak po na tayo ay makibahagi sa ating pagkakaloob sa gawain ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa isang napakagandang umaga. Umagang punong-puno ng galak, punong-puno ng kapayapaan sa aming mga buhay. Panginoon, kanino kami makakatagpo ng mga ganitong bagay? Tunay nga sa iyo lamang po, O Diyos. Lord, kulang ang aming mga buhay. Kulang ang aming tinig, Panginoon, upang pasalamatan ka, upang purihin ka, upang sambahin ka sa aming mga buhay, upang pagkatiwalaan ka higit sa lahat, O Diyos. Nasaan po namin matatagpuan ang kapanatagan? Saan po namin matatagpuan at mararanasan ang tunay na kagalakan? Lord, wala sa mundong ito. Hindi namin kailanman makikita o mararanasan sa mundong ito. Hindi nananatili kung ano ang promise ng mundo. Subalit ang pangako mo, O Diyos, nananatili at nananatili. Nariyan ka sa aming tabi. Nariyan ka, O Diyos, sa lahat ng aming pangangailangan. Ano man ito sa aming mga buhay, O Lord.
nariyan ka. Ikaw ang laging kasagutan. Ikaw ang laging katugunan. Ikaw ang kasapatan sa lahat ng kakulangan. Kaya Panginoon, more than enough po kayo sa aming buhay. We are more than complete, Panginoon. At dito, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Buong puso kami nagpapasalamat sa inyo. Buong puso kami nagtitiwala sa inyo. Pagkat kayo lang ang hindi sumira sa kanyang pangako. Ang mundong ito, Panginoon, nagfe-fail. Subalit kayo, never fails in our life. Kailanman hindi kayo nagkulang sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kami ay payapa. Kami ay may galak. Magkakaloob kami sapagkat alam namin kung anong meron kami ay galing sa inyo. Ito, Panginoon, ay simbolo ng aming pasasalamat at pagkilala sa ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Hindi mauubos ang aming pasasalamat. Hindi mahihinto ang aming pagpuri sa inyo pagkat kayo lamang, O Diyos, ang naging tapat sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Pinupuri po namin kayo. Pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. This is my story, I'll testify the blessings on blessings you poured on my life. When I start remembering how good you've been. Fears turn to worship, tears turn to praise. The chains of depression's broken to praise. When I start remembering how good you've been. Hallelujah. Another Sunday, another blessed Sunday for everybody. And another mga kapatid po natin na first-timers today. So let us welcome. Pag po tinawag ang iyong pangalan, kayo po ay tumayo ng ma-recognize po namin kayo. We have Sister Jasmine Ebreo from Northville, invited by Sister Ashley Salenga. Ayun, hello, welcome po sa ating Sunday worship. And then we have Sister Genoveva Corpus, invited by Sister Marlene Masiklat. Ayun, hello po, welcome po sa ating Sunday worship celebration. And I would like to invite every youth po. No, we have a CFSM Youth Ministry, a Journey of Faith testimonial night po ito. This will be on the 6th of September next week. Next week or next week na? This coming Saturday na po yan, no? So next week, o di ba? Nagkakagulo pa po kami kung kailan, no? Basta September 6 po, ini-invite ko po lahat ng youth, no? Yung mga anak ninyo, mga pamangkin ninyo, you can join us for a Journey of Faith, a testimonial night. And let us all stand and let us welcome everybody. Kamayan po natin lahat. Hallelujah. You've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. From morning to night. From morning to night, the lows and the highs. I looked at my life and all that I see. Yeah, you've been so good to me. Hey, when I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is so good to me. Yeah, you've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs. I look back to my life and all that I see. From morning to
Good morning po sa ating lahat. Amen. So, topic po natin, punta po tayo sa main topic. So, seasons of reproving and spiritual growth. So, yun po, seasons of reproving and spiritual growth, confronted and disciplined after sin with Bathsheba. So, si David po ang pinag-uusapan po natin ngayon. So, ito po ang may panahon po ng pagsaway at may panahon ng paglagong espiritual. Subalit hindi po lahat ng nasasaway ay lumalagong espiritual. Kagaya po ni Saul, nung siya ay sinaway, hindi po siya lumago, kundi naging worse ang kanyang buhay. Pero po si David, matutunghayan po natin ano ba ang naging response ni David sa pagsaway sa kanya. Dito po sa una nating talata na mababasa, sabi po ng Proverbs 9:8, punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. So meron po siguro tayong encounter na kapag meron tayong pinuna, talaga pong nagagalit. Bagkus na magbago, nagagalit pa. Pero yun daw pong matalino, kapag pinayuhan mo, iibigin ka nito. Kaya po makikita natin saan ba tayo dito. Yung bang magagalit pag pinuna or kapag ka pinayuhan, talagang mamahalin mo yung taong nagbigay ng payo sa iyo. Tutungayan na po natin ang kwento ni David dito po sa 2 Samuel 12:1-23. So marami-rami po ito. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukang hiyon ang kinuha ng mayaman. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, dapat mamatay ang taong iyon. Siguro mabibigla ka talaga, no? Dami mong ari-arian, tapos kukunin pa yung kaisa-isang nasa iyo. Kaya si David, ganun na lamang ang kanyang reaksyon. Sa next verse, kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Ito po yung patakaran nila kapag ka tupa, 4. Kapag ka baka, I believe 5. Ganun yung patakaran ng Israel. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaki. So, siguro nabigla. Hatulin mo yung tao na mamatay tapos ikaw pala yun. Oh, siguro ganun yung reaksyon ni David, no? Ikaw ang lalaki. Ito ang ipinasasabi sa iyo ni Yahweh. Ang Diyos ng Israel, ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Uda. At, mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Heteong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingin sila kahit sa katanghaliang tapat.
Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit, dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. So, ito pong verse na to, hindi po applicable ito para sa lahat. Marami pong mga nagkaroon ng mga anak sa labas. Hindi naman po sila pinatay ng Diyos. So, hindi po applicable ito. Baka po, minsan may misinterpret natin na baka mayroon ka anak sa labas, namatay siya. Pinatay siya, pinarusahan ako ng Diyos. Hindi po gano'n ang Diyos. So mayroon pong ugat yon, bakit nangyari yon. Pagkatapos nito ay umuwi na si Nathan, tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. So kung mababasa po natin sa English, ang sabi po, the Lord struck the child. So sinaktan ng Diyos ang bata sa ibang version, no? Dito po, nagkasakit. Next verse. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno at sa lupa nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno sa palasyo at hindi mo siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay na ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulungan ng mga alipin, kaya't nang hinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan, sagot naman nila. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos, umuwi siya at humingi ng pagkain. Makikita po natin, ito po talaga ang style ni David, na lagi siyang pumupunta sa bahay ng Panginoon. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. So kayo po, naiintindihan niyo si David sa ginawa niya. Para pong mahirap unawain yung ginawa ni David. No? So ito po yung reaksyon ng kanyang mga tauhan. Noong buhay pa ang bata, nag-aayuno kayo, tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Sa last verse, ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. Napakagandang attitude ni David. No? Kaya po, kami, yung kapatid ko, namatay yung asawa niya. So ito po yung sinishare ko sa kanya. Actually po, libing niya ngayon. Kaya siguro po, pagkatapos ko mag-preach, tatakbo na kami doon. So yun po, yung ganito po yung sinishare ko na talagang masakit, ginawa mo ang lahat. Pero gaya ni David, ito po yung napakagandang attitude ni David. Hindi na siya babalik sa kanya. Pero ang sabi ni David, balang araw, ako ang pupunta sa kanya. Hindi po siya naghalit sa Diyos, hindi po siya nagdamdam, pero ginawa niya ang lahat. No? So ito pong kwentong ito pong salaysay ni Nathan, ang pinag-ugatan po nito ay ang chapter 11 ng 2 Samuel, na kung saan sa panahon ng tagsibol ang mga hari ay lumalabas upang pagdigma. No? Pinalabas ni David ang kanyang mga tauhan, subalit siya ay nagpaiwan. So hindi po ganon ang style ni David. Alam po natin warrior si David. Kaya po nung isang hapon pagkagising niya, siguro po naiinip siya. No?
So umakyat siya sa palasyo, sa bubong ng palasyo at naglakad-lakad. So habang pong naglalakad, nakita niya ang isang babae na naliligo. At ang description ng Bible, napakaganda. So siguro po, napakalapit lang ng bahay ng babae sa palasyo. Or mayroong telescope si David, may larga vista, kaya nakita niya na napakaganda. No? So nung makita niya yung babae, ipinagtanong ni David, sino ba yung babae? So nag-report sa kanya, yung babae si Bathsheba na asawa ni Urias. So maliwanag po, alam ni David na si Bathsheba ay may asawa na ang pangalan ay Urias. So sa kabila po na alam ni David na si Bathsheba ay may asawa, ipinatawag pa rin niya si Bathsheba. At hindi lamang pinatawad, kundi sinipingan pa ni David si Bathsheba. At pagkatapos, pinauwi na si Bathsheba na para bang walang nangyari. So, lumipas ng mga araw, siguro after 1 month, hindi na dinatnan si Bathsheba. Kaya nagpasabi si Bathsheba kay David na siya ay buntis. Siyempre na, siguro po nabigla si David dahil buntis si Bathsheba. So gumawa po ng paraan si David para ang kanyang kasalanan. Sumulat po siya kay Ohab na pinuno ng hukbo, pauwiin mo si Urias. So yun nga po ang ginawa ni Ohab, pinauwi si Urias. Siguro po very proud si Urias, no? Nabigyan siya ng special treatment ng hari. Biro mo, ipatawag ka ng hari. So yun nga, dumating si Urias, nangumusta si David, at ang sabi ni David kay Urias, umuwi ka sa iyong bahay, magpakaligaya mo yung asawa mo kasi matagal ka nang nasa larangan ng labanan. At pinadalhan pa ni David ng mga regalo si Urias. Subalit, nung gabing iyon, hindi umuwi si Urias, natulog siya sa tarangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay. So nung mabalitaan po ito ni David, tinanong niya si Urias, bakit hindi ka umuwi? Ang sabi po ni Urias, ang kaban ng tipan ng Diyos ay nasa larangan ng labanan. Ang aking pinunong si Job nasa labanan, hindi ko kaya, hindi ko maaatim na sumiping sa aking asawa sa ganong kalagayan. Actually, kung natatandaan po natin yung pinrits ni Pastor Anoy, di ba nung pumunta sila sa Nob, ang sabi ni David, kahit simpleng lakad lang, hindi kami sumisiping sa aming asawa. Gayong pang napakalaking misyon. So doon pa lamang makikita natin na nilalabag ni David ang kanyang paniniwala na siping kapag sila ay nasa labanan. Pero yun nga, dahil may pinagtatakpan. So sabi ni David, o sige, dumito ka muna ng isa pang araw. So nung nag-stay pa si Urias, pagkagabi, hinanayan ni David Urias na sumalo sa kanyang pagkain. So sumalo si Urias at nilasing ni David si Urias. So nung malasing si Urias, ito na siguro yung pagkakataon na uuwi na si Urias. Pero hindi pa rin umuwi si Urias. Natulog pa rin siya sa palasyo. Pinanindigan niya ang kanyang paniniwala na hindi niya makaya na gawin ang bagay na yon. So dahil hindi nagtagumpay si David, eto na yung plan B. Ayaw mo. Gumawa ng sulat si David at ang sulat pinabibigay kay Joab na pinuno ng hukbo at ang sulat na dala-dala ni Urias, pag humarap kayo sa mga kalaban, itapat mo si Urias sa mga mababagsik na kalaban at iwanan mo siya para siya mamatay. So yun nga po ang nangyari at namatay si Urias. Siguro po kung personal mong kilala si David, hindi ka makapaniwala
na magagawa yon ni David. Sa atin nga lang, kapag may nabalitaan tayo na may nasagap tayong mga marites na sa mga kasamahan natin, minsan, hindi ka makapaniwala na magagawa yon ng kapatid. Dahil alam mo, kilala mo siya na hindi niya kayang gawin yon. Kagaya ni David, nagawa niya yon dahil sa anong kadahilanan. Minsan ang inaano po natin, nagagawa natin ng isang bagay kasi nako-conceive ito sa heart natin, sa ating kaisipan. Pero sa kaso ni David, hindi naman kailangan na i-conceive niya yon kasi sabi nga, anytime na gusto niya kumuha ng mga babae, kahit magagandang dalaga, pwede. Ewan ko bakit gano'n ang batas nila noong unang panahon. Kaya hindi ikinonsip ni David ang bagay na yon sa kanyang puso. So saan nag-fail si David? So dito po sa number 1. Marahil dito po nag-fail si David. At maraming mga Kristiyano ang nag-fail dito. Sabi, an idle mind is the devil's playground or workshop. Yung daw idle na kaisipan, kuminsan yun ang lugar na pinaglaruan ng dyablo. Yun ang kanyang workshop. Kailan po natin masasabi na ang isang tao ay idle ang kanyang mind? I believe ito po ay applicable. Sa palagay ko, applicable lamang ito sa mga taong mayroong kaugnayan. Kasi pagka sinasabing idle ang mind ng isang tao, wala siyang communication sa Diyos. He loses communication with God. Ibig sabihin, wala kang devotion, wala kang meditation, wala kang fellowship. That is an idle mind. Kaya po si David, nagawa niya ang bagay na iyon. Kasi at that time, wala ang focus niya sa Diyos. Ang focus niya ay napunta sa kanyang sarili. Kaya nung nakita niya si Bathsheba, dahil wala yung focus niya sa Diyos, pinagbigyan niya ang hilig ng kanyang laman. So yun po, kaya po napakahalaga tayo po ay patuloy na magbubulay ng kanyang mga salita. Huwag po nating sabihin na malakas tayo, kaya ko yan. Wala pong malakas pagdating po sa tukso. Isa lamang po ang pinakadakilang paraan para po tayo ay makaiwas sa mga tukso. Ito po ang salita po sa Philippians 4:8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Lagi raw po natin itong isaisip. Hindi lamang po yung iisipin natin. Yung pong sinasabing isaisip dito, malalim ang ibig kahulugan nito. Makikita po natin dito sa susunod na verse kung anong klaseng pag-iisip ito. So ito po, yung pong Joshua 1:8. Ito po ang ibig sabihin ng isa-isip. Hindi lamang po yung iisipin mo dito, kundi tagus po ito sa puso. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So ito po ang pinaka-epektibong paraan. Kasi po ang tukso, hindi po natin yan mababawalan. Pero kapag tayo po ay babad sa salita ng Diyos, para po dahon ng gabi na kapag bumuos ang ulan, parang tumatalsik-talsik lang. Ganun po tayo, kalakas, ganun po tayo
makakaiwas sa anumang tukso dito sa sanlibutan kapag tayo po ay babad ng salita ng Diyos. Kaya wag po nating hayaan, gaya ni David, na naging idle ang kanyang mind. Na wala yung kanyang constant communication with God. Kasi po, worshiper si David eh. Kasi tayo po, alam niyo po kapag babad ka ng salita ng Diyos, isa po ang napakahirap na pwedeng mangyari sa atin. Napakahirap po na matukso kapag babad ka ng salita ng Diyos. Pero kapag hindi ka babad, konting kalabit lang, baka bibigay ka na. Kaya po maging aral sa atin ang nangyari kay David, na bagamat siya ay napakatindi, mayroon nga siyang pusong kapuso ng Diyos, pero po naselisihan siya ng kaaway. Kaya maging aware po tayo, palagi po natin isinisigaw dito na tagumpay. Bakit? Kasi po ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. So pangalawa pong bagay na pwede nating matutunan kay David, ito po, do not judge too quickly. Sometimes tayo po ay napakadaling humusga. So gayon po ang nangyari kay David. Sabi nga po, napasigaw sa galit si David. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, dapat namatay ang taong iyan. Yun po ang naging hatol ni David. Mabilis siyang humatol. Minsan po sa buhay po natin, nangyayari ito sa mga magkakaibigan, lalo na po sa pamilya. Di po ba sa pamilya, madalas na nangyayari yung napakadaling paghatol. Halimbawa, si Bunso nagsumbong kay nanay, hindi ako pinahiram ni Hipag. Ano ang magiging hatol ng buong angkan? Galit na lahat kay Hipag. Kuminsan ganun ang nangyayari sa pamilya. Hindi lang pinahiram. Ngayon pala, 10 taon na siyang nanghihiram, hindi nagbabayad, at ngayon lang siya hindi pinahiram, masama na si Hipag. Ganun tayo, madali tayong humatol. Kaya si David, meron siyang ugali na ganito. Kaya hindi man siya nag-isip, hagad niyang hinatulan ang lalaki na dapat siyang mamatay. Kung naaalala nyo yung nangyari kay Nabal, yung asawa ni Abigail na kalaunan ay naging asawa ni David, humihingi ng konting pagkain si David kay Nabal dahil nanggugupit siya ng mga tupa. Noong hindi siya pinagbigyan, ano ang hatol ni David? Bukas na bukas din sa pangalan ni Yahweh, mamamatay ang lahat ng kalalakihan sa sambahayan ni Nabal. Biro nyo, hindi lang siya binigyan ng tinapay, pati yung mga inosente, hahatulan niya ng kamatayan. Buti na lang, maagap si Abigail at kinausap si David. Kaya po tayo, huwag po tayong mabilis humatol. Na kung minsan ang kaibigan mo, magsasabi sa'yo sa isa niyong kaibigan, galit ka na rin sa kaibigan mong yon. Hindi mo pa alam kung ano ang tunay na kwento. Di po ba ganon? Kung minsan yung mga magbe-best friend, magsusumbong sa'yo, sinusumbong niya isang tao. Ang mangyayari, galit ka na rin sa kanya. Hagad mo siyang hinatulan noon. Kaya wag po tayong mabilis humatol. Sapagkat, ano po ang sinasabi? Nasusunod, huwag kayong umatol nang kayo'y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. So wag po tayong humatol. Na kung minsan, di ba, nagtuturo tayo, sinasabi nga, nagtuturo kang ganon. Ikaw kasi, sabi nga nila, yun daw 3 daliri mo, nakaturo sa'yo. Kaya wag po tayong mabilis na humatol. Na kapag may nagkwento sa'yo, wag mong kaagad hatulan ng tao. Kapag sinisiraan, halimbawa yung kaibigan mo, sinisiraan yung isang kaibigan, huwag kang magpadala. Kasi balang araw, ikaw naman ang kanyang sisiraan.
Kaya wag po tayong mabilis humatol. Mayroon pong bayad ito, sabi nga po, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. So yun po ang nangyari kay David. Sa susunod pong verse, ito po yung naging kabayaran ng paghatol ni David. Sa 2 Samuel 12:14. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Bakit ang anak ni David ang namatay? Kung tutuusin po, dahil hinatulan ni David ang taong yon sa ngalan ni Yahweh, si David dapat ang mamatay. Kasi nanggaling kay David, nanggaling sa kanyang bibig, ang paghatol. Imagine, ang kausap niya dito ang propeta ng Diyos. Representative ng Diyos. Parang ang Diyos ay kanyang kausap. And then magbibigay ka ng hatol, mamamatay ang taong yon. Pero bakit po hindi namatay si David? Bagkus ang kanyang anak. So ito po, I believe, dito po sa susunod na verse. Kaya po, ang anak ni David ang nagdusa. Bagkus, dapat sana si David ang mamatay, pero ang anak niya ang nagbayad sa kanyang kasalanan. Kasi po sabi po ng 2 Samuel 7:16, magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharian hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Kasi po kung si David ang mamamatay sa kanyang hatol, paano po magkakaroon ng katuparan ang covenant ng Diyos sa kanya? Kung si David po ay mamamatay sa panahong yon, magkakaroon po ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Kasi po halos lahat ng anak ni David ay panganay. Di po ba yung pinag-aagawan yung trono? Ngayon, kung si David ay mamatay na hindi pa establish kung sino ang magmamana sa kanyang sambahayan, magkakaroon po ng kaguluhan. Kaya po yung nasacrifice ang kanyang anak. Yun nga po sinasabi ko, hindi po ito applicable sa lahat. Kasi po, may personal na covenant ang Diyos kay David. Ang mahalaga po ditong aral na ating makukuha, huwag po tayong humatol ng napakabilis. Baka po ito ay babalik sa atin. Gaya po ni David, bumalik sa kanya ang kanyang hatol na dapat mamatay ang taong yon. Amen? So, lahat po ng ginagawa natin, ito po ay mayroong consequences. Dito po sa number 3, sabi po, David faced the consequences of his sin. Reap what he sowed, very painful. Masakit po, mahapdi ang pag-aani ni David ng mga kamalian na kanyang ginawa. Kaya po, ulit-ulitin ko na pwedeng hindi po ito applicable sa atin. Ito ay maaaring applicable lamang kay David. Pero po yung what we sow, we shall reap, ito po ay general. Pero ito pong bababasa natin, ito po ay personal na hatol ng Diyos para kay David. So sabi po sa verse 10, dahil sa ginawa mong ito, ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawahin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingin sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay.
So ang Diyos po, ganon. Lahat ng kasalanan natin, kapag kinonfess natin sa Kanya, ito ay ipapatawad ng Diyos. Pero po, lahat ng ginawa nating kasalanan, bagamat ito ay pinatawad ng Diyos, mayroon po itong kaakibat na kabayaran. Kaya kahit na ikaw ay nakapatay, humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos. Pero, makukulong ka. Ganun po yung consequence. Kaya po, ito ang sinabi ng propeta kay David. Kaya napakasakit po ang mga pangyayari sa susunod na kabanata ng buhay ni David. Dito po sa next verse, ang sabi po ng 2 Samuel 13:14, ito na po yung inaani ni David. Ngunit hindi nakinig si Amnon at dahil sa mas malakas siya, nagawa niyang pagsamantalahan si Tamar. Si Amnon po ay anak ni David sa kanyang ibang asawa. At si Tamar, anak din ni David sa kanyang ibang asawa. Si Tamar ay kapatid ni Absalom. Nagkaroon ng matinding pag-ibig si Amnon kay Tamar na kanyang kapatid. At gumawa siya ng paraan para pagbigyan ang kanyang pagnanasa. Nagsakit-sakitan siya at nag-request siya sa hari, papuntahin po ninyo si Tamar at paglingkuran niya ako kasi may sakit ako. Dahil siyempre kapatid naman talaga ni David ay ni Amnon si Tamar, mali siya na wala siyang pag-agam-agam na pumunta kay Amnon na kanyang kapatid. Pinaglingkuran niya at nung nasa kwarto na siya, pinalabas ni Amnon ang lahat ng mga tao sa kanyang kwarto at sinara ang kwarto. Doon niya sinabi na iniibig kita. Kapatid niya, iniibig kita. Sabi ni Tamar, magkapatid tayo, bawal yon. Pero kung gusto mo talaga, makiusap ka sa ating ama. Baka pagbibigyan ka niya. Pero po, makulit si Amnon. Ito nga po ang kanyang ginawa. Pinagsamantalahan si Tamar. Di po ba napakasakit? Magkapatid. Yung ginawa ni David sa ibang tao, nangyari sa kanya na napakasakit. Mga anak pa niya ang naging kabayaran. Di bale sana kung ibang tao, kaya lang magkapatid. So ito po ang sinabi ng propeta sa kanya. So yun po, natural si Absalom na kapatid ni Tamar, nagtanim ng galit kay Amnon. Siyempre kapatid niya yun, nilapastangan. So sa susunod pong verse, ganito po. Dahil po, galit si Absalom, dahil ni-rape ang kanyang kapatid, nagpalipas po siya ng, I believe, 2 years ata. So nung nag-birthday si Absalom, inanyayahan niya ang lahat ng kanyang mga kapatid. So ang hari, ayaw niyang pumunta si Amnon. So sabi naman ni Absalom, bakit hindi mo papupuntahin? Lahat ng kapatid ko pupunta naman. So ito po ang nangyari. Nung nalasing na sila, ito po ang ginawa ni Absalom. Iniutos ni Absalom sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo si Amnon at kapag lasing na, sesenyas ako at patayin ninyo siya. Hindi kayo dapat matakot, ako ang mananagot nito. Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong mag-atubili. Ganoon nga ang ginawa ng mga alipin, pinatay nila si Amnon, kaya't nagmamadaling tumakas ang mga anak na lalaki ng hari sakay ng kani-kanilang mola. Di po ba? Napakasakit ng ginawa ni David kay Urias. Pero mas masakit ang bagay na ito. Pareho mo silang anak. Papatayin ng isa mong anak ang isa mo pang anak. Di po ba napakasakit na kabayaran naman ang nangyari kay Haring David? So sabi ko nga po, baka pwedeng hindi mangyari ito sa atin. Maganda na po na kung tayo ay magtatanim,
magtanim na po tayo. Yung mabuti na kapag umani ka, alam mo, mabuti ang aanihin mo. Pwede tayong magtanim ng masama at pwede tayong umani ng masama. Kaya ito po ang choice natin. Gaya po ni David, nakapagtanim siya ng maraming mabubuting bagay, umani naman siya sa mga itinanim niyang mabubuting bagay. Subalit, nung nagtanim siya ng masama, umani rin siya ng masamang bagay. At isa pa pong pangyayari sa 1 King 2:25, ito po, yung palang sabi ng propeta, ginawa mo ng lihim, hayag kitang parurusahan. Si iba po, nagtaksil siya kay Bathsheba. Pero po yung kabayaran, yung pong ginawa ni David, nailihim niya Nailihim niya sa tao, pero hindi po sa Diyos. Ngayon naman po, ito ang nangyari sa kanya. Kaya't kanilang ipinagtayo si Absalom ng tolda sa itaas ng palasyo upang makita ng buong Israel ang pagsisiping niya sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Talaga pong, kung iisipin mo, napakabigat ang nangyari kay David. Imagine, anak mo pa ang sisiping sa iyong mga concubines. Ang ginawa po nila, nagpatayo sila ng isang parang kwarto at salamin. Salamin yung yung wall niya. Kaya yung ginagawa ni Absalom sa mga asawa ng kanyang ama, kitang-kita ng buong Israel. Kaya sabi ng Diyos, ginawa mo ng lihim, parurusahan kita ng lantaran. Ang masakit talagang mga pamilya pa niya ang naging kabayaran ng kanyang ginawa. Biro mo ang anak mo. Si Absalom kasi inagaw ang pagkahari ni David. At hindi lamang sapat yon kasi yung advisor ni David masyadong tuso. Ito pa ang ipinagawa sa kanya. Sipingan mo ang mga asawa ng iyong ama, nakitang-kita ng buong Israel. So nagbayad talaga si David ng napakasakit. At ang isa pa, 1 Kings 2:25, ito naman po, nung panahon po na si Haring David ay wala na, si Adonias ay self-proclaim na siya ang susunod na hari. Siya ay nagpatawag ng mga saserdote at itinalaga niya ang kanyang sarili bilang hari. Pero po, ang sabi ni David, hindi si Adonias ang magiging hari, kundi si Solomon. Siya po ang naging hari. At nung namatay na po si David, di po pa nung matanda na si David, lagi siyang giniginaw, kinuhanan siya ng isang napakagandang dalaga para sipingan si David na kapag siya ay nilalamig para may kayakap si David. So yun po, nung namatay na si David, humingi si Adonias kay Bathsheba na ibigay ni Solomon yung dalaga kay Adonias. So sabi ni Solomon, kulang na lang, kukunin niya ang aking paghahari. Hindi ko po masyadong maunawaan bakit ganon ang kanilang tradisyon. Kasi parang naging asawa na ni David yung Sunamita, yung dalaga. At nung namatay si David, hinihingi ni Adonias na kunin yung Sunamita bilang maging asawa niya. Kaya po, ang sabi ni Solomon, gusto niyang agawin ang trono sa akin. Ano po ang ginawa ni Solomon? Pinapatay niya ang kanyang kapatid. Masasakit na pangyayari sa buhay ni David. Nagpatayan ang kanyang mga anak. At sinipingan ang kanyang mga asawa at ni-rape ng kanyang anak, ang anak niyang babae. Kaya nangyari po lahat ang mga sinabi ni Propeta Nathan kay David. Kaya po tayo, hindi po takot, hindi po takot ang dahilan para hindi po natin gawin ito, kundi pag-ibig.
Gaya nga po ng ating nabasa kanina. Meditation of the Word of God, devotion, fellowship, napakahalaga po. Upang sa ganon, alam natin na tayo ay aani ng napakaganda sa ating buhay. Amen? So number 4 po, David learned from his mistakes. He focused more on God. So yun po, sabi ko nga po, yung muna natin binasa, na sawayan mo ang ano po yun? Yung maker, magagalit siya sa iyo. Pero payuhan mo ang matalino, mamahalin kanya. Yun po si David. Si David po ay natuto sa kanyang pagkakamali. At ang pagkakamaling yon, ang lalong naging dahilan na siya ay nag-focus sa Diyos. Hindi po kagaya ni Saul nang siya ay sinaway. Hindi po siya tumalima, kaya umalis sa kanya ang Espiritu Santo. Subalit si David, hindi po ganon ang nangyari. Sabi nga po ng John 15:2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalong sagana. Yun nga po, inaalis daw niya ang mga hindi nagbubungang sanga. Sa buhay po ni David o sa buhay po natin, ano kaya ang sangang hindi nagbubunga sa buhay po natin? Kay David po, number 1, ang pagiging womanizer niya. Pagiging babaero ni David. Di po ba nung sinaval na gusto niyang patayin at hindi niya napatay kundi dahil sa takot, inatake si Nabal. Pagkatapos nun, kinuha ni David si Abigail na maging asawa niya. Noong si Urias, pinapatay niya sa mga kalaban. Pagkatapos nun, kinuha ni David na maging asawa si Bathsheba. Kaya kung i-analyze natin, babaero si David. Yung mga asawa ng mga galit siya, kinukuha niya. So yun po ang mga bagay na natanggal sa buhay ni David. At isa pa pong sangang hindi nagbubunga sa David, yung kanyang paghatol ng napakabilis. Dati po kapag mayroon siyang hindi gusto, hahatulin niya kaagad. Gaya nga po ni Nabal, di ba? Hinatulan niya. Pero ngayon po, nung si David ay tumatakas sa palasyo nung kinuha ni Absalom ang kaharian, si Simei, so nabanggit din ito ni Pastor Francis, ni Pastor Chris, si Simei na kamag-anak ni Saul, nung papaalis si David, isinusumpa niya si David, pinagbabato, binubuhusan ng alikabok. Ang sabi ng kanyang mga tauhan, bakit mo inahayaan na lapastanganin ka ng taong ito? Sabi ng kanyang mga tauhan, kung gusto mo, ihihiwalay ko ang kanyang ulo sa kanyang leeg. Isang tigpas ko lang dito, mamamatay na to. Pero ano po ang tugon ni David? Huwag kayong makialam. Marahil, ito ang ipinasasabi ng Diyos. Or, dahil sa kakasumpa ng taong ito, kahahabagan ako ng Diyos. Natuto na si David sa kanyang mga kamalian. Natuto na si David na huwag siyang humatol kaagad. Dito sinusumpa na siya, pero nandoon ang kanyang focus sa Diyos. Baka nga ang Diyos ang siya nagpadala kay Simei para sumpain ako. Or baka kahabagan ako ng Diyos dahil sa ginagawa ng taong ito. Kaya po, huwag tayong kaagad mag-judge sa ating kapwa. At ang sabi po, pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Sa buhay po natin, ano ba ang sangang namumunga na sa atin? Kay David po, yung kanyang patience
at ang kanyang humility. So bagamat po ganun si David, pero mahaba ang pasensya ni David. Di po ba nung si Haring Saul lagi siyang tinutugis, talagang napakahaba ng kanyang pasensya. At dito po sa pangyayari sa buhay ni David, lalong lumago ang kanyang kababaang loob. Sa susunod pong verse. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, bakit po na hindi po namin kayo maintindihan? Noong buhay pa ang bata, nag-aayuno kayo at tumatangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain, sumagot si David. Noong buhay pa ang bata, ako'y nag-aayuno at tumangis sa pag-asa kong kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. Makikita po natin dito, bagamat sinabi ng Diyos na mamamatay ang bata, hindi po sumuko si David. Natulog siya sa lupa, nag-ayuno, hindi kumain, nananalangin sa Diyos na habang buhay pa ang bata, baka kahabagan ako ni Yahweh. So yun po, yung kanyang patience talagang nagtyaga siya. 6 days siyang nakahiga sa lupa, ayaw kumain. Dahil naniniwala siya na ang Diyos ay Diyos na mahabagin. Pero po, hindi nangyari ang kanyang ipinanalangin. Ano po ang bunga noon? Kababaang loob. Hindi siya nagreklamo sa Diyos, kundi ang nasabi niya, ginawa ko na ang lahat. Sometimes sa buhay po natin, ginawa na natin ang lahat na wala pa rin ang mahal natin sa buhay. Kagaya ni David, magkaroon tayo ng attitude. Yes, masakit. Pero, ang sabi ni David, hindi ko na maibabalik ang kanyang buhay. Pero balang araw, ako ang pupunta sa kanya. Napakahalaga po sa buhay po natin na may asawa ka, i-enjoy mo. May anak ka, i-enjoy mo. Kasi darating ang araw, habang buhay pa ang mga mahal natin sa buhay, ibigay po natin, gawin natin ang ating makakaya. Upang sa ganon, balang araw, nauuwi sila sa Panginoon. Masasabi din natin ang ginawa ni David na hindi ko na sila maibabalik. Pero balang araw, ako ang pupunta sa kanila. Ngayon po, sa panahon po natin, siguro po bilang magulang, no, napaka-challenging ang mga magulang ngayon na kailangan po talaga na magkaroon tayo ng napakahabang pasensya. Alam niyo po, yung mga bata ngayon, nagkukwentuhan nga kami ng aking kasama sa trabaho. Sabi niya, ang mga bata ngayon, napakahaba ng kanilang pasensya. Kaya tayo pong magulang, kailangan lalo nating habaan ang pasensya natin. Ang sabi niya, kahit napakarumi ng bahay, pinagpapasensyahan nila. Kaya yung magulang, siya ang naglilinis ng bahay. Kahit marami na ang damit niyang, wala na siyang maisuot na damit dahil marumi na lahat, pinagpapasensyahan nila yung labahan. Kahit punong-puno ng mga maruruming plato, mga kasangkapan ang lababo, pinagpapasensyahan nila. Kaya si nanay, humahaba lalo ang pasensya. Pero dahil bilang magulang, kailangan po nating i-enjoy ang ating mga anak. At kayo naman mga anak na mahaba ang pasensya, no, kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi, kayo na ang hubatol sa inyong sarili. So wag naman ninyong sobrang pahabain ang pasensya ng inyong mga magulang. Baka hindi hahaba ang kanilang buhay. So yun nga po, kailangan sa buhay po natin, lahat po dito ay pansamantala. Ang kasiyahan
ang kagalakan, pansamantala lamang po yun. Samantalahin po natin ang lahat ng pagkakataon. Kung masaya, samantalahin mo, magsaya ka. Kung malungkot, tiisin mo. Malungkot ka. Darating din ang araw, lilipas yan, ang kalungkutan. Pansamantala lamang. Kaya sa buhay po natin, gaya ni David, talagang sinamantala niya. Nagbigay siya ng panahon, nung nawala ang bata, pumunta na siya sa bahay ng Diyos. Nanalangin, nagpasalamat sa Diyos. Amen? So sa ating pong conclusion, sa Hebrew chapter 12 verse 1, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So habang tayo po raw ay itinutuwid, hindi tayo natutuwa. So tandaan po natin ang pagtutuwid ng Diyos, hindi po yung sasaktan Kanya. So siguro isi-share ko yung personal kong karanasan about sa verse na to. Kung natatandaan ni Pastor noon, lagi niyang sinishare yung about giving. Nung panahon na yon, kasi panahon na kapag ang isang church gusto niya yung i-share yung giving, kung minsan nag-i-invite sila ng mga preacher para i-share yung giving. Pero po dito sa atin, hindi po ganon. Talaga pong bold tayong share ang about giving. Dumating po sa punto sa buhay po namin mag-asawa na kapag kalinggo, sinishare ni Pastor ang giving, parang patalim na tumatarak sa puso ko yung mga ganun. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi gusto ko, kaya lang mayroon takot kasi sa panahong yon talagang walang-wala. Gusto kong gawin, pero hindi ko magawa. Pag pinipres ni Pastor yan, para kung pwede lang na umalis na ako, aalis ako. Nasasaktan talaga ako. Kinausap ko ang misis ko, sabi ko, kasi talagang hirap ang buhay noon. Bakit hindi natin gawin? Ayaw niya kasi, minsan, ilang araw pa ang sahod, wala na tayo pamasahe. Paano pa natin gagawin? Pero sabi ko, iba yung ng Diyos. Siguro nakita niya, malungkot ako. Sige na nga. Pero mula po noon, alam nyo, nung ginawa namin yon, iniisip namin paano kasi mahirap. Pero nung ginawa namin yon, hindi ko maisip yung kaparaanan ng Diyos. Kaya po ngayon, kapag ginagawa ko yung pagbibigay, nandoon yung kagalakan sa puso. Salamat kay Pastor na yung mga preaching niya talagang tumama. Na kung minsan parang palagi naman ganun yung ni Pastor. Pero ngayon ko na-appreciate na talagang iba yung pakiramdam kapag ikaw ay lumaya dahil sa salita ng Diyos. Tagumpay! Kaya po, ito po na-experience ko. Sana po, wag tayong matakot na gawin ang bagay na yon. Hindi mo talaga maarok yung kaparaanan ng Diyos. Kaya isa po yon sa pagtutuwid na ginawa ng Diyos na hanggang ngayon, masasabi kong inaani ko yung kagalakan, yung tagumpay ng mga salitang iyon sa buhay po natin. Amen? Kaya, yun nga po, may panahon ng pagtutuwid at may panahon ng paglagong espiritual. Nawa sama-sama po tayo sa parada ng tagumpay na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Amen. So, music po.
Praise. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat po, Pastor Sol, sa message ng Panginoon ngayong umaga. So, tunay nga, sa Panginoon, wala tayong maililihim. Lahat ay lantad. Yung ginawang palihim ni David ay lantad sa harapan ng Panginoon. At ang ginawa niyang o desisyon niyang mali ay nagkaroon nga ng consequence, nagkaroon ng bunga. At malinaw naman sa ating ngayon, ang bawat bunga ng mali nating desisyon o ginawa ay hindi mula sa Panginoon. Hindi galing sa Diyos. Ito'y mula sa ating sariling pagpapasya. Ito ay sarili po nating desisyon. Inaani lang po natin yung mga maling desisyon po natin sa ating buhay. Subalit, ito po yung naranasan ni David. Kahit may mga bunga yung kanyang nagawa, sa kalaunan, kung ipagpapatuloy pa natin ang buhay ni Haring David, siya'y nakabangon. Siya'y nakarecover doon sa kanyang sa mga consequence na kanyang naranasan. Bakit? Kasi kinilala niya ang Diyos. Siya'y nagpakumbaba sa Diyos. Kinilala niya ang biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. No? Tayo siguro maaaring ang iilan sa atin. Nasa sitwasyon tayo na inaani natin yung mga consequence ng ating maling ginawa sa buhay. Pero wag po kayong mabahala. Wag po kayong mawalan ng loob. Dahil kapag tayo nagpakumbaba sa Diyos, kinilala natin ang pagtutuwid ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen. Tayo makakabangon, tayo makaka-recover dahil kasama natin ang Diyos sa buhay natin. Amen. So, paano ba itinuwid ng Diyos si Haring David? Itinuwid ng Diyos si Haring David hindi sa pamamagitan ng mga sinabi ni Brother Sol kanina na mga pasakit sa kanyang buhay. Itinuwid ng Diyos si Haring David sa pamamagitan ni Propeta Nathan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Tayo rin po, ganun tayo itinutuwid ng Diyos. Gayon tayo nililinis ng Diyos. Kaya kinote ni Brother Sol kanina yung John chapter 15 verse 2 na yung topic na yun, yung about pruning. Kumbaga sa isang halaman, nililinis ang halaman, pinupurun ang halaman para siya magkaroon ng maraming bunga. Pero kailangan ituloy natin sa verse 3. Amen? Hindi ko na-flash yung verse 3. Ituloy natin sa verse 3, sabi niya, nalinis na kayo sa pamamagitan ng mga salitang sinalita ko sa inyo, sabi sa verse 3. Amen? So, yung mga bagay na nararanasan nating negatibo, yes, matututo tayo, magle-learn tayo doon sa mga negatibong karanasan natin sa buhay. Pero hindi yan ang kaparaanan ng Diyos para tayo turuan, para tayo madisiplina, para tayo linisin ng Diyos. Ang ginagamit ng Diyos sa atin para tayo ituwid, para tayo linisin, ay ang Kanyang salita. Amen? Yun po ang Kanyang ginagamit. Kaya amen, praise the Lord sa tuwing tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Sabi nga Brother Sol kanina, kung masakit man, tanggapin natin sapagkat itinutuwid tayo ng salita ng Diyos upang lalo tayong makapamunga sa ating mga buhay. Kaya ang buhay natin ay laging tagumpay. Amen. Dahil sa salita ng Diyos na nararanasan natin at natatanggap natin sa buhay natin. Amen? So Yes, bago Lord. po tayo manalangin, mai-share po si Pastor. Amen. Sabi po sa 2 Samuel chapter 9, chapter 11, verse 2. Basahin natin. Okay. Ano yun? Isang hapon, pagkagising ni David, ano yun? Umakyat siya sa bubungan ng palasyo at taglalakad-lakad. Ay, mula roon, nataon niya ang isang baing naliligo at napaganda ang bahay. So dito po, makikita natin na nandun yung ice, last of the ice. Nakita ni David, naliligo si Bathsheba at napaganda. So, si Eva at si Adan, ganoon din, last of the ice. Kaya yung nakikita ng mata natin, kapag binasa natin, no, kay David, binasa niya, si Bathsheba, ito yung nagbuo ng kasalanan. Kaya sabi niya, Santiago 1:15, ang nasa ay tumutubo at tumugat
sa kanyang puso. So, nasa conceive, pag kinonceive natin ang tukso sa buhay natin, tuloy po ito'y tutubo at nagugat sa puso natin. So, ito po'y nagko-conceive, no? Parang buntis na ito ay naglili sa ating puso. Kapag ito ay nagugat at nagtubo, ay ito'y nagbubuo ng kasalanan. No? Nagbubuo ng kasalanan. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Kaya ang conceive, ang pagrinasa, ay kapag ito'y tinanim natin sa puso natin, ay talagang buhugat, mabubuo ng kasalanan. So, nagbuo ng kasalanan ang ginawa natin. At yan po ay kinuha niya si Bathsheba. Pero dahil po, ang kasalanan ay kapag ito'y lumala, nabubuo ng kamatayan. Kaya lalo pa niyang binigyan ng justification na namatay si Ores. Marami siya naging buha. Dahil ang kasalanan ay patuloy na bubuha. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos ay siyang ating itubo sa ating puso. Ang salita ng Diyos, ang siyang ating i-conceive, ating meditate, ating laging isipin sa buhay, ang salita ng Diyos. At po, pag sinunod ito, itubo, ugat, at ito ay bubungan ng buhay. At pag ito'y lumala, lalong magbibigay ng buhay sa ating mga buhay. Kaya ang salita ng Diyos ay napalaga sa buhay ng tao, na kung saan si David, sabi nga ni Pastor Francis, ay nagkaroon ng bunga sa buhay ni David nung siya'y nagsisi. Tinagap niya ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Tinagap niya ang pagtutuwid ni Nathan sa pagkita ng salita ng Diyos. Kaya po, ito ay nakapag-recover siya sa kanyang buhay. Kaya ano man nangyari sa mga anak ni David, hindi po yung sariling pasila. Hindi po yun dahil kasalanan ng tao, kasalanan ng Ama, ay ang anak ay may karapatan na mag-rebelde. Yun po ay special nila. Kaya yun po ay bunga ng masamang hangarin sa buhay nila. At kung sabay, yung po anak niya namatay kay Bathsheba, hindi po yun kawakasan ng buhay ng anak na. Dahil ang pagkabatayin ay pakinabang sa buhay ng tao. Hindi po yan distraction. Hindi po yan kalugyan sa buhay ng tao kapag siya namatay. Marami sa Old Testament ng mga bata ay namatay. No, hindi lang siya. Hindi lang yung David. Kundi marami sa Old Testament na siyang mga bata ay namatay. Hindi ibig sabihin na sila kawawa. Hindi po. Sila po ay nasa magandang kalagayan sa buhay nila. Dahil sila ay nasa piling ni Diyos. Kaya po mga kapatid, ang Old Testament, iba ang approach ng Diyos sa New Testament. Tayo ngayon nasa New Covenant, New Testament, iba. Dahil si Kristo ay nabatay na sa ating panahon. Pero subalit sa Old Testament, ay hindi pa nabatay si Kristo. Kaya iba ang turing ng Diyos sa buhay ng mga tao. Ang batas ay ginagamit ng Diyos para matutuo ang tao. Pero ngayon, hindi na po tayo ngayon natututo ng batas, kundi natututo tayo sa biyaya ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang pag-ibig, ang kabutihan ng Diyos, ang siya nagtutulok sa atin. Romans po yan, 5.2 ata, o Romans 4.2, ang kabutihan ng Diyos, ang siya nagtutulok sa atin para tayo magsisisi. Kaya pag nakikilala natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon, ang siya nagtutulok sa atin para po tayo ay magbago sa ating buhay. Kaya mga kapatid, lahat isama-sama natin sabihin, tagumpay! Tagumpay! Amen! Amen! Praise the Lord! Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Tunay nga ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hallelujah! Ito po ang itanim natin sa ating mga puso. Salamat Panginoon ngayong umaga. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat o Diyos sa inyong makapangyarihang salita na siyang patuloy na naihahasik sa aming puso at kaisipan upang sa ganun o Diyos, ang salitang ito, Panginoon, na aming itinanim ay siyang tutubo, siyang mamumunga sa buhay po namin. Salamat Panginoon sa inyong lingkod na ginamit si Pastor Sol, gawin din ang kanyang pamilya, ang kanyang may bahay, Panginoon. Salamat o Diyos sa kanilang mga buhay. Salamat din Panginoon sa inyong pagmamahal sa bawat isa. Uuwi po kami, Panginoon,
na daladala ang inyong salita sa aming mga puso at naniniwala po kami, Panginoon, ang aming buhay ngayon ay nakaangkla sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Panginoon, kami ngayon ay higit pa sa mananagumpay dahil sa tagumpay ni Kristo na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat, purihin ka at pasalamatan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you po sa bawat isa.